Sama-sama tayong magiging karakli. Trahedya po sa Mandaluyong, isang batang 3 taong gulang ang patay sa sunog. At mahigit 200 pamilya naman ang nasunugan sa Mandaue City sa Cebu. Saksi, si Bernadette Reyes. Sa gitna ng mga bubong ng sari-saring istruktura, tanaw ang nagngangalit na apoy sa J. Rizal Street, Barangay Namayan, Mandaluyong. Pasado 6 ng umaga nagsimula ang sunog. Kita rin sa malapitan ng mabilis na pag-angat ng makapal na usok. Nasunog ang litsunan, baraks ng mga trabahador, junk shop at warehouse. Maagap sa paglikas ang mga nakatira sa kalapit na residential area. Kahit paano hindi po siya sumabog. Ganun sa sunog, sobrang laki kanina eh. So kaya nag-ano na lang kami tarantap. Mga importante, mga damit, mga LPG, yan. Yun po yung mga nilikas namin. Pero matapos ang humigit kumulang 2 oras, natagpuan sa natupok na baraks ang labi ng 3 taong gulang na lalaki. Tinukoy ng kanyang ama ang kanyang pagkakakilanlan. 3 years old na bata po. Anak po siya ng isa sa mga nagtatrabaho sa litsunan. Nakita naman po natin na yung barracks is made of wood like materials. Kaya ganun kabilis po lumaki yung sunog sa part po nila na yun. Sabi ng mga saksi, sinubukan pang iligtas ng ama ang bata. Yung apoy, parang malakas na eh. Yung tatay ng bata, umakyat na sa biglit ng po ng bahay. Wala na, hindi naman yung bata, hindi na makuha kasi sabi daw ng tatay, narinig daw ng tatay na umiyak ang bata. Pasado 2:00 ng hapon idineklara ang fire out. Hindi pa tukoy ng BFP kung anong pinagmulan ng apoy, pero may paalala sila ngayong Fire Prevention Month. Base sa mga statement po ng mga tao, so doon po sa may litsunan nagsimula. Pero i-verify pa rin po ng mga investigador natin. Siguraduhin po natin na yung ating electrical connections ay maayos, standard po. Iwasan po natin ang overload connection, octopus connection, jumper, iwasan din po natin yan. At syempre yung kitchen fires po, kung tayo nagluluto or may nagsasaing, huwag po natin iiwanang unattended. Pasado 7:00 naman kagabi sumiklab ang malaking apoy sa Barangay Paknaan sa Mandaue City sa Cebu. Umabot ito sa ika-4 na alarma bago naapula pasado 10:00 ng gabi. 177 na bahay ang natupok. Apektado ang 244 na pamilya. Ang ilan sa kanila nagbaka sakaling may maisasalba pang gamit. Ang ilang evacuees humihingi ng tulong para makabangon muli. Kanila mga bata mong siguro da? Tawas sa ganito? Oo, tamot lawas sa Diyo. Balik pa ka, init na kaistanan. Sa may amay ito, kutubo kayo material. Nara yun ay ihatag, and then I am sure that it will be given immediately good as soon as possible. Inaalam pa ang sanhi ng sunog na ika-4 na sa mga sumiklab sa Mandaue ngayong Marso na Fire Prevention Month. Nakadungog siya nga naay ga piti-piti. So possible lang mong angle ani is electrical wire, electrical 40 wire. Pero mobalik mi karon sa fire scene para magkuha mi og additional evidence. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Isang patay habang 3 sugatan sa karambola ng 3 sasakyan sa Lubao, Pampanga. Ating saksihan. Bumagal ang takbo ng kotseng ito nakakaliwasan nang sa isang kalsada sa Lubao, Pampanga pero bigla itong nasalpok sa likod ng kasunod na truck. Sa lakas ng impact napunta sa kabilang lane ng kotse na nabangga naman ng kasalubong na bus. Dinala sa ospital ang driver ng kotse pero nasa wirin kalaunan. Ang 3 niyang pasahero sugatan at nagpapagaling sa ospital. Hawak na ng pulisya ang driver ng truck na nahaharap sa patong-patong na reklamo. Umaapila po ako na lahat po ng motorista. Observe po natin yung speed natin saka yung distance para kung sakali pong mabulaga po tayo ay meron po tayong time na makaiwas, makapreno. Walang pahayag ang truck driver. Dashcam footage ito mula sa isang sasakyan na naghihintay ng go signal sa traffic light sa bahaging ito ng Mandaue City. Maya-maya makikita ang paparating na fire truck. Pero pagdating sa intersection may dumaan na motorsiklo at nahagip ito ng truck. Base sa investigasyon, re-responde sana sa sunog sa isang barangay ang fire truck. Dead on arrival sa ospital ang 23 anyos na rider. Nagpunta sa Mandaue City Traffic Enforcement Unit ang driver ng fire truck. Hindi siya nagbigay ng pahayag sa media. We are also waiting sa
parent sa ato ang victim, ang iyang father, nga mo adto karon sa ato ang traffic enforcement unit na office action nga gusto nga makuano nga kumo-file ba siya o case. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Pag-uusapan pa ng Grupong Manibela kung ilang araw tatagal ang kanilang transport strike na sinimulan ngayong araw. Kasunod po yan ang hiling ng DOTR na gawin na lang isang araw imbis na 3 ang kilos protesta lalo't bukas naman sila sa dialogo. Panawagan ng grupo ang pagtutol sa jeepney phase-out at ang pagbabalik ng 5 taong prangkisa ng mga tradisyonal na jeep. Ang ibang miyembro na nawagang magbitiw sa pwesto si LTFRB Chairman Teofilo Guaris III at ang kanyang regional directors. Dahil sa pagsisinungaling umano, kaugnay sa bilang ng mga nag-consolidate sa PUV Modernization Program. Itinanggi naman yan na LTFRB. At sa MMDA at DOTR, wala rin daw nakitang malaking epekto sa biyahe ng mga commuter ang unang araw ng tigil pasada. Samantala, ngayong gabi nagsimula ang pag-extend ng 1 oras sa operasyon ng MRT-3 at i-adjust naman ang oras ng pagbubukas ng MRT-3 tuwing weekend. Kinumpirma ni Senate President Francis Escudero na sumulat sa kanya at kay Senadora Amy Marcos si Executive Secretary Lucas Bersamin bago ang pagdinig ng Senado ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang paalala ni Bersamin, pwedeng i-invoke ang executive privilege ng mga miyembro ng gabinete na dadalo sa pagdinig. Saksi, si Mav Gonzales. Sa isang liham kay Senate President Chis Escudero, may ipinaalala si Executive Secretary Lucas Bersamin noong pagdinig sa Senado tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gagamitin daw ng mga dadalong miyembro ng gabinete ang kanilang executive privilege, bagay na nakapaloob sa EO 464 ng Administrasyong Arroyo. Sa ilalim nito, kailangan ng pahintulot ng Pangulo kapag haharap ang mga opisyal sa Kongreso. Ginamit yata ng 1 o 2 beses lamang. Depende sa tanong na ipinukol ni Senator Marcos. Sa klaw ng executive privilege, ang lahat ng confidential at classified information na nalalaman ng opisyal dahil sa kanyang posisyon. Kabilang ang mga senior official ng ehekutibo, mga general at flag officer ng AFP, maging mga police general at national security official. Hindi ito dahilan para hindi magpunta at dumalo. Ito'y karapatan na binibigay sa kanilang tumangging sumagot kapag pwede nilang ma-invoke ang executive privilege sa isang katanungang maaari magbigay ng detalye ng pag-uusap ng miyembro ng gabinete at ng Pangulo. Ayon kay Escudero, na kay Senate Foreign Relations Committee Chair Senador Amy Marcos kung gusto pa niyang sundan ang pagdinig. Nitong mga nakaraang araw, may mga nakapansin na hindi binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapatid na si Senador Amy sa mga kampanya. At huwag natin gawing alansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Tinanong tungkol dito ang Malacanang kanina. Ang pagkakasabi lang po sa atin ay maliwanag po ang kanyang sinabi at hintayin na lamang po ang susunod na mga rally para malaman po natin kung ano po ba yung ibig niya talaga sabihin dito. Nagkaroon na po ba ng pagkakataon na magkausap sila Senator Amy and PBBM? Ayon din po kay Senator Amy ay hindi pa po siya nakikipag-usap ni Pangulo. Nitong weekend, tinanong ng media ang senadora kung bahagi pa ba siya ng alyansa. Hindi ko alam, hindi ko pa tinatanong. You have not withdrawn from alyansa? No action taken. Sa tanong naman kung dadalo pa ba si Senadora Marcos sa mga campaign rally ng alyansa, papaliwanag ko lang pumasok ako sa hearing na walang balak na siraan yung administrasyon. Wala akong balak. Nagtatanong talaga ako, honestly, I was investigating yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mula sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane ng NLEX o North Luzon Expressway alas 6:30 po ngayong gabi. Mula yan sa Balintawak hanggang Marilao, Bulacan. Bukas ang zipper lane mula May Kawayan hanggang lagpas ng Marilao Interchange Bridge. Kinukumpuni na ang tulay na nasira sa pagdaan ng trailer truck nitong Miyerkules. Simula po kaninang tanghali, hindi muna pinagbabayad ng toll ang mga daraan sa northbound lane ng NLEX mula Balintawak hanggang May Kawayan.
Ayon sa pamunuan ng NLEX, ipatutupad yan hanggang mabuksan muli ang 4 na linya ng Marilao northbound area. Nauwi sa riot ang libreng concert sa Rizal. Ang gulo nagsimula umano sa pangaharang at pambabato ng mga plastic barrier. Saksi si EJ Gomez. Habang nagkakasayahan sa libreng concert sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal noong Sabado, ilang kabataan naman ang nagbatuhan at naghabulan. May nag-flying kick pa at nambato ng bote. Ayon sa ilang saksi na pinayagang humarap sa media ng kanilang magulang o guardian, siksikan sa concert grounds na posibleng sanhi ng gulo. Una po, akala namin, chill lang. Tapos bigla po nagkagulo eh. Yung pagkakanta po ng isa naming idol. Nagkatalunan lang po, tapos yun na po, nagkasikuhan, kasipaan. Pagkatingin ko na po doon, nagkakasuntukan na po sila. Bigla pong nagkulasan, marami pong nasaktan eh. Kasi pagbato po ng ng barrier po. Tapos may bumabato din po ng tsinelas. Yung may sumipa din po. Tapos may sinuntok din po eh. Nahuli ang ilan sa mga sangkot sa riot. Sabi ng Taytay Police, nakuhanan na nila ng pahayag ang isa sa mga nasaktan at gagamitin daw nila ito para matunto ng iba pang sangkot. Base raw sa salaysay ng biktima, isang grupo ang humarang sa kanila at nambato ng plastic barrier. Rumesbak daw sila at doon nagsimula ang gulo. Pinagtulungan din daw bugbugin ang naiwang biktima matapos magpulasan ang mga tao sa concert grounds. Patuloy ang investigasyon. Nahulikam din ang habulan at batuhan ng mga bato at bote ng grupo ng mga kabataan sa Iloilo City. Nagasinggi danay, may ara nga nagahibi nga tingog sang babae nga, tama na daw pakitluoy siya, dugay-dugay rambol naman. Base sa investigasyon ng punong barangay ng naturang lugar, nagsimula ang gulo sa sumbatan ng 2 menor de edad. Lumaki raw ito matapos makisalig ang mga kasamahan ng magkabilang grupo. Gulo ang iban, kaya kita nila may armas, pilit gun. Pinangtaya, pilit gun, nara sa pulis, nakuha sa pulis, na-recover. Ayon sa pulisya, nasa 10 menor de edad ang sangkot sa gulo at ilan sa kanila ay nasugatan. Dati na inay ko na sila, daw may old grads na sila nga grupo nga daw suya ay bla. Nagkaareglo na umano ang magkabilang grupo sa barangay. Dahil sa nangyari, mas paiigtingin ng barangay ang pagpapatupad ng curfew sa mga menor de edad. Para sa GMA Integrated News, ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.